Kamusta po kayo mga kabayan? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik po dito po sa Tambayan mga kabayan at tayo po ay magsama-sama magkomentuhan. Magumpisa na po tayo mga kababayan. Komentuhan po natin ang Senate President Cayetano at si Senator Marcoleta. Kinundi na po nila. Kinundi na nila ang ginawa po ng Ombudsman sa pagpataw po sa Senate Sergeant at Arms na si Aplaska. Pinatawan po kasi ng preventive suspension ng Ombudsman. Dito po ay kinundi na po ito ni Senate President Cayetano at ni Senator Marcoleta. Mukha nga namang one-sided ang desisyon. Mukha yatang may pinapaboran ang Ombudsman. Hindi kaya? Pakinggan po muna natin ang paliwanag po ng Ombudsman, mga kababayan. At isunod po natin si Senate President Cayetano at si Senator Marcoleta. Ito po ang balita, mga kababayan. Kayo po sa minority, Sinuspindi ng Office of the Ombudsman si Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska kaugnay po ng nangyaring gulo sa Senado. Para sa detalye, nasa linya ng telepono si Camille Samonte. Camille, ano ang paliwanag ng Ombudsman kung bakit sinuspindi itong si Aplaska? Ruth, epektibo ngayong araw ang buwang preventive suspension na itinataw ng Office of the Ombudsman laban kay Acting Senate Sergeant at Arms Major General Mau Aplaska. Kasunod yan ang nangyaring putukan sa loob ng Senado nitong Miyerkules. Sa isang press briefing, inanunsyo ni Ombudsman Boy Remulla na magsasagawa sila ng investigasyon sa insidente para malaman kung ano ang totoong nangyari at kung stage o scripted lamang ba ito. Ipapataw daw ang suspensyon para hindi maka-impluwensya sa kanilang gagawing investigasyon. Giit ni Remulla, nakakabahala ang ginawang pagputok ng kusaa laban sa NBI na law enforcers. Hindi raw dapat konsintihin ang ganyang pag-uugali dahil hindi naman daw mas mataas ang usaha sa law enforcers. Maglalabas din ng subpoena ang Ombudsman para makakuha ng kopya ng mga CCTV footage para makita ang buong pangyayari kasunod ng umano'y tangkang pagtago nito alinsunod sa direktiba ni Senator Jinggoy Estrada. Hihingan din daw ng affidavit ang media na nag-cover ng insidente at footage ng mga TV network na andoon. Kasama rin sa iimbestigahan ng NBI, mga pulis at maging ang mga senador na nasa loob ng Senado bago at matapos mangyari ang putukan. Kasama rin sa iimbestigahan si Senator Robin Padilla na huling nakita na kasama ni De La Rosa nang makatakas ito sa Senado. Sabi pa ni Remulla, maituturing na obstruction of justice ang ginawa ng kusaa dahil hinarang nito yung pagsisilbi ng warrant of arrest ng ICC laban kay Senator Bato de la Rosa. Maaari ring maharap sa reklamong aiding and abetting dahil kumapatunayan na stage o scripted lamang itong insidente dahil ito ay pagtulong sa isang pugante para makatakas. At may panawagan din sa Remulla kay De La Rosa na harapin na lang ang kaso niya sa ICC. Kung wala naman daw siyang kasalanan, ay dapat harapin niya ang mga paratang. May tuturing daw kasi na... Grabe, no? Ombudsman, hindi kinikilala ang ating soberenya. Itinuturing mo na agad wanted. Wanted agad si Bato, samantalang Banyaga, ICC, na walang jurisdiction sa ating bansa, may sarili tayong sovereignty. Ibang klase ombudsman ngayon. Mukhang ang ombudsman yata ay nagtatrabaho sa ICC. Hindi po yata sa ating bansa, hindi yata sa ating konstitusyon, hindi yata sa ating saligang batas. Ibang klase na po yata ang ombudsman ngayon. Hindi man lang inalam ng ombudsman kung yung dalang warrant of arrest ni Trillanes ay una-una siya ba ang dapat magdala nun? Ano ang katungkulan ni Trillanes para dali ng warrant of arrest? At isa pa, yung po bang dalang warrant of arrest ni Trillanes ay meron na po bang approval yon ng korte, ng lower court ng Pilipinas? Ganun lang po ba tayo manghuli ng isang Pilipino? Warrant of arrest lang na ICC, okay na? Wala nang basbas ng Republika ng Pilipinas, ng ating judicial. Ganun po ba, Ombudsman? Wag nyo naman pong gawin tangat bobo mga Pilipino. Meron po tayong saligang batas. Wag nyo naman pong bastusin, Ombudsman. Ang korte, ang ating judicial, ibang klase. Mas makapangyarihan pa pala ang ICC sa ating soberenya, sa ating bansa, sa ating hukuman.
Ibang klase pala ang ugali ng ombudsman. Dapat po rito mga kababayan ay lumipat na sa ICC. Hindi po pala ito nababagay di umano na maglingkod sa Pilipino at sa Pilipinas. Dahil ang taong ito di umano ay nasasako po ng ICC. Yata ang taong ito di umano. Ito naman po ang tugon ni Senate President Cayetano dito po sa ombudsman na napakahusay. Pakinggan po natin si Senate President Cayetano. Sa 5 sinabi, I heard the ombudsman will do an independent investigation. That is good news. But I also heard that he issued a suspension against General Mao. Assuming for the sake of argument that it is a valid suspension, and the reason is preventive suspension para hindi magulo yung investigation. Number 1, there is a duty to inform us so that we can replace, so that we can make sure na safe ang Senado. Remember, the impeachment is going to start on Monday. So how can we secure and make sure matuloy at hindi na naman kami guluhin tapos kami na naman ang pagbibintangan? Number 2, suspend also the NBI director, because he is more a suspect than General Mao dito. I heard the ombudsman will do an independent investigation. That is good news. Tama. But I also heard that he issued a suspension. Dapat suspindihin mo rin ang NBI director. Hindi po ba? Suspindihin mo. At lalo-lalo na pag-aralan mo muna yung batas ng Republika ng Pilipinas. Kung naaayon ba ang ginawa ng NBI na pumasok sa Senado? Naaayon po ba ang ginawa ng NBI? At gulpihin ang seguridad at ang security? Ang security ng NBI binugbog, dinisarmahan. Tama po ba yon? Mga kababayan, eto po, pasagutin naman po natin si Senator Rodante Marcoleta. Mga kababayan, ito naman po ang kanyang banat sa ombudsman, mga kababayan. Para po hindi abogado ang ombudsman natin, ibang klase. At talagang ang ombudsman natin, kung lalagyan mo ng logic, mukha po yatang sa ICC po siya nagtatrabaho, mga kababayan. Hindi po sa ating saligang batas. Ito po mga kababayan, si Senator Marcoleta. Ang pinaka-latest, Sen, ipinag-utos ng ombudsman ngayon na suspendido ang inyong Sergeant at Arms sa si Mau Aplasca. Ano ang basis niya? Yun daw pong, nauna siya nagpaputok doon sa Senado. Binaliwala niya yung presumption of regularity sa pagganap ng tungkulin ng isang public servant. Ano ba ang trabaho ng OSAA? Di depensahan po kayo, siyempre. buong Senado. Security. Enforcement function. Opo. Regular ang ginawa niya. Sino ba kayo? Sabi niya ngayon, ayaw lang NBI, umalis kayo rito kasi pinagbabawal kayo sa premise rito. Ayaw na Pinagbababa ng umalis. armas. Bumababa ng Magkano armas. kayo ng armas? Hindi, kanya, nagpaputo. Yun ang Yun ang trabaho yun ang talaga protocol niya. eh. Oh. Bakit si Matibag at mga NBI na pumasok sa bulwagan ng Senado, wala siyang ginawa. Diyan makikita po ninyo kung paano ang pagkakaiba, yung totohanan na pagpapatupad po ng ating mga batas. Bakit si Rillanes pumasok doon, nagwawagay-way, nagseserve ng warrant of arrest, hindi man lang pinahuli ng ombudsman? Pinailan ba? Wala po. So yun pala, pwede bang questionin yun? Kasi parang, kailan ba ang implementasyon ng suspension? Kaya sinasabi ko sa inyo, questionin mo. Kaya ko sinasabi na. Di ba? Kasi kung ganun pala ang ginawa niya, Binugbog nila yung isa sa miyembro ng usahan namin. Nakano na sa semento, sinipa pa eh. ayun, tsaka dinadala pa po sa Meron sasakyan bang sinabi ang ombudsman para suspindihin lahat yung gumawa na gano'n? Yun lang pinasok kami. Mali na yun eh. Grabe, So ano sabi ni Matibag? Hindi naman po kami gagawa ng gano'n. Ibig sabihin, yung paglusob sa amin, kung hindi po kami nakipag-coordinate sa leadership. Ibig sabihin, si SP Soto. Yan po, ganyan po katindi ang bias at alam mo ang politika, mga kababayan. Hindi po ba puro sinungaling at nagtatakipan at kampi-kampi ang gobyerno ngayon? Kung talagang po sila'y
patas at sumusunod sa batas. Bakit nga naman ang Sergeant of Arms lang ng Senate ang papatawan mo ng preventive suspension? Bakit ang ombudsman at ang mga sergeant ito sinasabing mga ahente o ahensya ng NBI? Hindi po ba? Yung mga tauhan ni Matibag na bumugbog doon sa security sa Senate, nakadapa na, sinisipa pa. Bakit hindi nasuspinde? Bakit hindi po nasuspinde si Matibag? Na sila po ang talagang kauna-unahang ng gulo. At bakit hindi rin suspindihin ang dating Senate President? Na siya ang nakipag-ugnayan, nakipag-usap kay Matibag. Hindi po ba? Ibang klase. At syempre, naniniwala po tayo kay Senator Marcoleta na trabaho po yun ng Senate Sergeant at Arms ng Senado na protektahan nila ang Senado at ang mga senador. Kaya nga, ano sabi nila? Ano sabi ng grupo dito po sa Senate? Nila Aplaska. Sino kayo? Bakit kayo nagpupumilit na pumasok sa Senado? Kaya nga nag-warning shot sila eh. Pagka hindi kayo umalis, ibig sabihin, talaga magkakagulo. Dahil ito, property ito ng Senado. Senado ito. Hindi ito nasasakop ng executive. Hindi po ba? May sariling institusyon ang Senado. Bakit nyo ginugulo? Hindi po ba? At dyan po natin makikita ang style at ang desisyon ng ombudsman. Mukha yatang one-sided ang ombudsman. At lahat po ay iimbestigahan at lahat po ay papatawan ng preventive suspension maliban lang po sa mga kaalyado nila, di umano. Nakapagtataka. At ang nakapagtataka, ginagawa mo ng wanted. Wanted agad si Bato sa ICC. Sa ICC, wanted? Nasa Pilipinas ka? Wanted ba sa Pilipinas si Bato? Meron po ba siyang kaso na wanted siya sa Republika ng Pilipinas? Tapos ina-accept ng isang ombudsman? Ang banyaga, ibang klase ang ombudsman natin. Ginawa mo ng wanted si Bato, may TRO pa siya. Nakakuha pa siya ng TRO sa Korte Suprema. Pag-uusapan pa yan, wanted na sa'yo. Bias na bias po pala talaga. Ibang klase pala pag nanunungkulan sa atin ay isang Remulla di umano. At merong anak na nahulihan ng isang damukal na high-grade na damo. Wala pang 3 buwan, nakalaya na di umano. Ganyan po ang karakas ng ombudsman meron tayo sa ating bansa. Unang-una, mas kinakatigan pa ang ibang bansa. Mas kinakatigan pa ang ICC kisa sa ating republika. Ibang klase. Talaga pong magugulat ka. Nagbabalik po ang kasaysayan. Ang kasaysayan po kasi, nagbabalik. Naglalabasan po sa kasaysayan at sa panahon natin ang mga hudas at taksil sa bayan at sa kapwa Pilipino. Di umano, mga kababayan. Kaya po sana, ipagkaloob po muli. Sana po ipagkaloob po muli na isang Duterte po ang manungkulan sa bansa. Dahil nakita naman po natin at naramdaman na hindi po nagkaganito ang ating bansa pagka ang Duterte ang nanunungkulan. Mapayapa. Mapayapa. Hindi po ganito ang mga lingkod bayan sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Nagtatrabaho para sa Pilipino ngayon. Nagtatrabaho para sa mga sarili nila at sa kanilang sindikato. Di umano. Hindi po ba? Maraming salamat po mga kabayan kay Senate President Cayetano at kay Senator Marcoleta. Maraming salamat po sa inyo at ingat-ingat po kayo at maingatan po kayo sa kapahamakan. At kasama po kayo sa aming mga dasal. At maraming salamat din po sa mga nakagusto po na ating tambayan mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga
subscribers at patuloy nagsusubscribe, sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershon ng Canada, kay Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan, Jem Aris sa United Arab Emirates, Ani Jo, Tatay Nick ng Toronto, Canada, Mila Yi, Felipe Shapno ng Texas, USA, Rolando Timbol ng Alberta, Canada, Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Ma'am LB at Shermani ng North Miami, Florida, USA, Frank Zamora ng California, USA, Mika Legaspi, Arthur Estraniero ng USA, Melchorita Espinosa ng Orlando, Florida, USA. Shoutout po sa inyo lahat. Ingat-ingat po kayo sa inyo pong mga paggawa. At mga kababayan, tayo po magtiis-tiis lang po muna at magdasal. Samahan po natin ng maraming dasal na ang ating bansa po ay mabago at makabangon muli. At hindi po sana magtagumpay ang kasamaan ng mga politiko sa ating bansa. Maraming salamat po mga kababayan. Ingat-ingat po kayo. Bye-bye.